Unit 10. Pagsulat ng reflektibong sanaysay. Aralin 2, mga bahagi ng reflektibong sanaysay. Magkaibang refleksyon. Ang pagsusulat ay maaaring tumalakay sa anumang uri ng paksa, mabigat man o magaan. Ang manunulat ay nabibigyan ng pagkakataon na malayang maibahagi sa madla ang lahat ng kanyang nadarama at naisip tungkol sa buhay. Inahain niya ito kanino man, bata o matanda, mahirap o mayaman, babae o lalaki at sa namang pamamaraang nais. Santiago, 1995. Sa makatuwid, ang pagsusulat ay palaging paghiling sa manunulat na maging matapat at totoo sa kanyang mga isinusulat. Ito man ay personal o theoretical. Dagdag pa ni Santiago, 1995, may kahirapan talaga ang pagsulat ng mga sanaysay lalo ang makabuo o makapagbigay ng tiyak na katuturan, sapagkat isa ito sa pinakamalawak ang saklaw. Panimula, pangunahing kaisipan, layunin at tunguhin ng sulatin. Katawan, pagnilay-nilay sa mga karanasan, mga asal at tugon. Wakas, kasagutan sa pangunahing kaisipan, layunin at tunguhin ng sulatin. Panimula. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat itong unang titignan ng mga mambabasa. Dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda. Ito ang unang sinusulat sa isang sanaysay. Ito ay dapat nakakakuha ng pansin ng bumabasa para basahin niya ang natitirang bahagi ng sanaysay. Katawan. Dito nakalagay ang lahat ng ideya at pahayag. Sa bahaging ito ng sanaysay ay makikita ang pagtalakay sa mahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Dapat ipaliwanag ng mabuti ang bawat puntos upang maunawan ito ng maigi ng mambabasa. Wakas. Dito nakataglay ang pangwakas na salita o buod sa sanaysay. Nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. Sa bahaging ito nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa ng maisakatuparan ang mga tinlakay ng sanaysay. Pasaklaw na pahayag, inuuna ang pinakamahalagang impormasyon hanggang sa mga maliit na detalye. Tanong na rhetorical, isang tanong na binibitawan sa nagbabasa para hanapin ang sagot sa sanaysay at para sa isipan niya. Paglalarawan, pagbibigay linaw at deskripsyon sa paksa. CP, isang kopya galing sa ibang mga literaturang gawa gaya ng libro, artikulo at iba pang sanaysay. Makatawag pansing pangungusap. Isa pangungusap na makukuha ng atensyon ng nagbabasa. Kasabihan, isang kasabihan na makapagbibigay ng maikling paliwanag ng iyong sanaysay. Salaysay, isang paliwanag tungkol sa iyong sanaysay. Ang katawan ng sulatin o mga pagtalakay ay nagsisilbing kapares ng lahat ng mga talatang malilikha sa nilalaman ng sulatin, sapagkat naitatampok nito ang iba't ibang aspekto o lawak ng iyong mga pagninilay-nilay o pagbubulay-bulay. Mahalagang isalang-alang ang pampapangkat ng bawat pagninilay sa mga talata upang mapanatili ang kalinawan ng mga kaisipan o mga usaping tinatalakay, ang kaisahan, kaugnayan at diin. Pangkronolohikal, nakaayos ayon sa panahon ng pangyayari. Paanggulo, pinapakita ang bawat anggulo ng paksa. Paghahambing, pagkukumpara ng dalawang problema at anggulo ng isang paksa. Papayak o pasalimuot, nakaayos sa paraang simple hanggang komplikado at komplikado hanggang simple. Ang wakas o konklusyon ay ang hulihang bahagi ng sulatin na nagbibigay sa mambabasa ng pangmatagalang impresyon o ang kabuuang impresyon. Sa bahaging ito, binibigyan ng huling pagkakataon ng manunulat upang linawin o ipaalaalang muli ang lahat ng kanyang tinalakay sa katawan ng sulatin. Isang mahalagang dapat na tandaan sa pagsulat ng wakas o konklusyon ay ang pagtatagpo ng mga kaisipang binukas sa panimula upang makalikha ng isang bagay na nagsasara sa katawan. Maaari ding muling banggitin ang pangunahing kaisipan layunin ng sulatin sa bahaging ito at pagtibayan o di kaya ay mapapaalang muli sa mga mambabasa.
Paglalahat. Ang reflektibong sanaysay ay binubuo ng 3 pangunahing bahagi. Ang panimula, ang katawan, at ang wakas o konklusyon. Ang pagsusulat ng nilalaman ng reflektibong sanaysay ay hindi nailimta sa ayos ng mga bahagi nito kundi sa kahandaan ng isipan ng isang manulat kung ano ang bahagi ng sulatin niya na isimulan. Mananatiling ang sariling mga karanasan, tugon o mga asal, at mga kaalaman ang pangunahing sangkap sa pagbuo ng reflektibong sulatin. Mahalaga lamang na tandaan ng isang manulat ang maipangat-pangat ang mga kaisipan o mga paninilay sa mga talatang ilalagay sa katawan o aktwal ng pagtalakay ng paksa. Maituturing ng isang halimbawa pa rin ng akademikong sulatin ang reflektibong sanaysay sapagkat ang antas ng kaalaman nito ay hindi lamang natatapos sa mga pagsasalaysay ng mga karanasan, kundi pagbabakas ng sarili sa mga kaisipang nailunsad ng mga